Ganito po ang nangyayari sa ating mundo ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, na patuloy na nagkakaroon ng digmaan bansa laban sa bansa. Ang Cambodia ay patuloy na ginigera ang Thailand. Kung nakikita nyo po dyan sa video na yan, na patuloy nilang pinauulanan ng missile ang bansang Thailand. At kung paanong tuloy-tuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan at bagyo sa ibang bansa, hindi lamang sa atin, sa bansa natin nangyayari ang ganyan, mga kaibigan, mga kapatid. At unti-unti rin, ang mga tao ay nagigising na sa katotohanan na totoo talaga ang sinasabi ng Biblia. Pero alam nyo, ang katotohanan, mapalad pa rin tayo, mga kaibigan, mga kapatid, sa bansang Pilipinas, na ang bumabagsak lang sa ating mga bubong ay yung patak ng tubig galing sa ulan, galing sa bagyo. Pero alam nyo po, sa ibang bansa, hindi patak ng ulan, hindi patak ng tubig ang bumabagsak sa kanila, kundi yung mga missile, mga kaibigan, mga kapatid. At doon sa natala na nangyaring yan, marami na rin po naging casualty. At ang pangyayaring yan ay bago pa lamang po. Minsan, ang bilis nating ma-discourage sa mga problema. At minsan, konting ulan lang, konting mabasa ka lang, ay ayaw mo nang pumunta sa bahay-sambahan. Ito pa yung magiging hadlang sa iyo. Samantalang sa ibang bansa, nakikita nyo po kung ano yung bumabagsak sa kanila. At sa ibang bansa ay hindi na sila nakakatulog ng payapa dahil hindi nila alam kung anong oras darating yung missile sa kanilang mga bahay. Hindi nila alam kung paano ang kanilang gagawin dahil sa mga ganyang pangyayari. Samantalang tayo dito sa Pilipinas, nakakatulog pa tayo ng malaya, nakakakilos pa tayo ng malaya, pero hindi nating malayang isigaw ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi nating malayang gawin ang kalooban ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay Kristiyano at napapanood mo ang video na ito, nandyan ka pa rin ba sa punto ng buhay mo na mas pinapahalaga mo pa rin yung mga bagay na meron sa mundong ito at hindi mo pinapahalagan yung mga bagay na gusto ng Diyos para sa ating mga buhay? Mas pinapriority mo pa rin ba ang sarili mong kapakanan, ang sarili mong future, kung ano ang mangyayari sa isa hinaharap? Hindi mo ba nakikita na yung mga ganyan nangyayari sa ating mundo, yan ay isang tanda na malapit na magbalik ang ating Panginoong Jesucristo dahil natutupad na ang lahat na nakasaad sa Biblia. Hanggang ngayon ba ay mas pinipili mo pa rin yung mga gusto mo sa iyong buhay at hindi yung gusto ng Diyos na mangyari sa iyong buhay? Kaibigan, kapatid, gumising ka na sa katotohanan. Hindi natin alam kung gaano nakalapit magbalik ang ating Panginoong Jesucristo. Gusto mo ba na masumpungan ka ng Panginoong Jesucristo na walang ginagawa? Walang ginagawa bilang katiwala ng ating Panginoong Jesucristo, bilang servant ng ating Panginoon. Gusto mo bang ganyan pa rin ang iyong ginagawa, na mas lumalagi ka pa rin sa mga barkada mo, sa mga ungodly people, at hindi ka dumidikit doon sa mga tunay na mga mananampalataya? Mas nagbibigay ka pa rin ba ng oras sa mga makamundong bagay kaysa sa mga makadiyos na bagay, kaysa magbasa ka ng Biblia, lumuhod ka at manalangin, makipag-fellowship ka, magsamba ka? Yan pa rin ba ang gusto mong pamumuhay ngayon? Set your affections on things above, not on things on the earth. Diyan na dapat nakalagak yung puso at atensyon natin, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga bagay makalangit, dahil tatandaan nyo, sinabi rin ng Biblia, ang mga bagay dito sa mundo ay nabubulok, nasisira, kinakalawang, ninanakaw. Pero lahat ng iimpukin mo sa langit, hindi yan masisira, hindi yan kakalawangin, hindi yan nanakawin. Kaya't mas maigi na habang ikaw ay nabubuhay pa at habang may pagkakataon ka pa, gawin mo na yan para sa Panginoon, dahil lahat ng pinagtatrabawan at pinagpapagalan mo dito sa lupa, lahat ng yan ay mawawala din yan. Pero yung gagawin mo para sa Panginoon, mananatili yan, kaibigan, kapatid. At doon naman sa mga hindi pa mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, sa mga nakikita nyo po na pangyayaring ganyan sa ating mundo, sa ating bansa, hindi po yan basta nangyari na lamang, kundi yung mga bagay na yan ay isang pangyayari na pagpaalaala ng Diyos sa atin, na mas kilalanin nyo po ang ating Panginoong Jesucristo, sampalatayanan nyo ang ating Panginoong Jesucristo, na siya lamang ang kayang magligtas sa inyong mga kaluluwa. Sa ating mga kasalanan, siya lang ang kayang maglinis, dahil hindi na natin alam sa mga susunod na araw at sa mga susunod na panahon kung ano ang mangyayari sa ating bansa. Nakatitiyak ka ba na bukas makalawa, sa isang linggo, sa isang taon ay nananatili ka pa rin at buhay ka pa rin? Hindi tayo nakakatiyak. Wala tayong kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa atin sa kinabukasan. Kaya't habang may pagkakataon ka pa, habang may lakas ka pa, hanggat kaya mo pang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo,
gawin mo na. Dahil pag natapos na tayo dito sa mundo at hindi mo ginawa yan, dediretso tayo sa impyerno. Pero sa biyaya ng Panginoon sa kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na magmuli, nandyan po ang ating pag-asa. Kahit ang kailangan mo gawin ay sampalatayanan mo ang ating Panginoong Jesucristo na kaya kanyang iligtas ang iyong kaluluwa sa dagat-dagatang apoy dahil tayong lahat ay makasalanan. Makasalanan at hindi natin kayang pagbayaran ang lahat ng ating kasalanan. Kahit ang bayad ng lahat ng yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nawa, napapanood mo ang video ito at hindi ka pa sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, gawin mo na yan. Ngayon na, habang may pagkakataon pa. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.